Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa ating lahat. Dahil birthday po ng anak ko ay ito po ang lulutuin ko. Simpleng tanghalian lang po namin. Dahil mamaya pa po dadating ang mister ko. Kaya magpansit po ako para sa mga kapitbahay ko. Nakaugalian na po kasi dito tuwing birthday ay magbibigayan po ng pansit. Bilang papasalamat po dahil nakarating tayo sa ganyang edad. Para siguraduhin nating malinis ang pansit ay minula po nga oil ang ginagamit ko dito. At ito namang isda ihawin ko po. Ito lang po ang pangsahog ko sa pansit. Chicken po ito. Hiniwa-hiwa ko lang ng maliliit. Dahil po naubusan yung baboy. Ito po haluan ko ng gulay. Ayun, nagsisimula na po akong magpansit. Ginigisa ko na pala dito yung chicken. At nilagyan ko na ng tubig at hinalo ko na din yung mga gulay at yung mga pansit. Medyo natagalan paghalo sa isang bihon. Ayun, inaunti-unti ko nang ihulog yung mga pansit pati noodles. Nama ko na din para sabay po silang maluto. Mimiss ko na kasi ang pansit. Matagal na din hindi ako nakaluto nito. Kaya pag naluluto to, bibigyan ko muna yung kapitbahay namin. At pag ang natira po ay iulam po namin. Marami po ito, 2 kawali po ang lulutuin ko. Para may matira pa po na iulam po namin ngayong tanghalian. Kaya mamayang hapunan po ay sa Jollibee daw po kami kakain. Kasi yun pong sabi ng anak ko nga nagbe-birthday. Pero nung maliit pa po ako, tuwing magbe-birthday po ako, ay hindi po ako nilulutuan ito ng nanay ko. Ang lulutuin po nila ay isang buong manok. Ang gagawin po nila ay kakatayin po nila ang manok at lalagyan po kami ng cross sa noo. Yung nagbe-birthday lang po ang lalagyan nun. Pagkatapos po noon, ang manok po ay sasabawan po kagaya ng tinulang manok at pagsalusaluhan po namin lahat. Yun pong handa po namin sa birthday. Namimiss ko na po yun eh. Kasi ngayong malaki na po ako, tuwing magbe-birthday po ako, ay okay lang po sa akin kahit wala akong handa. Pero yung anak ko, tuwing magbe-birthday po sila, ay laging Jollibee po. Minsan bumibili lang po kami ng isang bucket. At yun pong pagsasaluhan po naming magpamilya. Tuwang-tuwa na po yung mga anak ko noon. Kasi minsan lang po magbe-birthday sa isang taon. Kaya pagbigyan na lang po natin kung anong gusto ng mga anak po natin. Ayun guys, continue lang po ako sa paghahalo. Malapit na po itong maluto. At pag naluto na po ito ay may ipamigay ko na agad sa mga kapitbahay po namin. Habang mainit pa po ang pansit kasi masarap po ito kainin pag mainit pa. At pwede din po ito pang merienda. At dahil tanghalian po ngayon ay bahala na sila kung iulam ba nila ito. Pero ang matira po nito ay iulam po namin kasama yung isda nga inihaw. Minsan po magpapansit yung nanay ko, naaalala ko pa po eh. Kaya lang ang gagawin po niyang pansit ay fresh Mickey. Ayun, nagsisimula na din pala ako dito na mag-ihaw ng isda. Salmon daw po ito. At ang bagay po nito ay ihawin. Ang sabi po ni Manong ay pwede daw po ito pang prito. Kasi mataba po itong isda na to. Kaya ang gagawin ko po ay ihawin ko na lang. Medyo presko pa naman po siya kasi matigas-tigas pa po yung katawan. Kasi sabi ng nanay ko kung bilasan na daw po ang isda ay malambot na po ang katawan. Dahil po pinatanggalan ko na po ng hasang at binabad ko na po ito sa asin. Kaya ready na po talaga siya pang ihaw. Siyempre hinugasan ko po ito ng 3 bisis. Pero sa probinsya po namin kung manghuli po kami sa ilog ay hindi na po namin hinugasan kasi galing na po siya sa tubig eh. Ang gagawin na lang po ng nanay ko, tatanggalan na lang po niya ng hasang. Tapos yun, pwede na po ang lutuin. Pero yung tatay ko po, kung mag-ihaw po ito ng isda ay hugasan po niya ng 1 beses, kaya lang po hindi na po niya tatanggalan ng hasang. Lalo na po pag
isda ng ilog. Kasi doon po sa probinsya namin ay malapit po kami sa ilog. Luto na pala ang inihaw nga isda at yung pansit bihon. Masarap po ito nga pagkaluto. Namimiss ko na talaga ang pansit bihon. Ayun yung kanin po namin. Ayun, namigay na pala yung anak ko. At dahil birthday ng anak ko, ito po yung cake niya. Isang Fuji bar lang po yan at may candle. Pwede na po niya i-blow-blow. Babawi na lang si mama nak pag nakasweldo na sa YouTube. Yan lang muna ang cake mo anak. Kasi ngayon po ay gipit po tayo. Hayaan mo sa susunod pang birthday mo. At siswertihin po tayo sa buhay ay malaki na po ang cake mo. Nagsimula na siya mag-blow. Ito pala yung mga bisita niya. Ang kapitbahay lang po namin. Dahil po konti lang ang handa, mamigay lang po kami ng pansit. At ito yung regalo ko sa kanya. Tuwang-tuwa naman siya. Binasa pa nga niya yung nakasulat doon. Sabi ko lang sa kanya magpakabait siya at maging mabuting kuya kay Baby GR. Yung binuksan na pala niya yung regalo niya. Excited pa nga siya kung anong laman. Ang regalo ko lang pala sa kanya ay medyas. Kasi yung medyas po niya guys ay lustrade na. Talagang pinagtiyagaan talaga ng anak ko yung medyas po. Kaya binilhan ko po siya ng bagong medyas. Pinadaan ko lang po sa regalo para ma-excited po siya. Ayun, sinusukat na po niya. Kasya naman po sa kanya. At nagbibihis na pala kami dito kasi pupunta kami sa Jollibee. Doon daw po kami maghapunan. Pagbigyan ko na lang po kasi birthday naman po niya. At para po ma-excited yung mga bata, ayun na po kami. Papunta na po kami. Excited na si Baby GR. Ayun yung anak ko. Dito po kami maghapunan sa Jollibee. Tuwang-tuwa po yung mga bata dito. At excited po sila. Kasi minsan lang po to sa isang taon. Pero nung maliit pa po ako ay talagang kahit isang beses ay hindi po ako pinapapasok ng nanay ko sa ganitong lugar. Pero naintindihan po namin yon kasi marami po kami at hirap na hirap din po ang mga magulang ko nga buhayin po kami. At magpapasalamat kami kahit paano ay lumaki kaming masigla po at mababait. Dito na pala kami sa loob ng Jollibee. Ayun guys, pumila na po kami dito para mag-order na po kami. Dahil marami po ang tao at mahaba po ang pila ay nagpa-selfie-selfie muna ako dito. Ayun guys, oh, ang haba ng pila. Marami pong tao dito. At araw-araw naman po ay marami talagang tao. Hindi na po tayo magtataka kasi Jollibee po ito. Pero ako na ignorante talaga ako kasi minsan lang kami dito. Sabi nga ng anak ko ay araw-araw na po kami kakain dito. Sabi ko hindi naman pwede anak kasi mahirap lang po tayo at kapos po tayo sa budget. Sabi ko tuwing may birthday lang po pagbibigyan ko po sila nga dito po kami kumain. Pero sa totoo lang ay tipid talaga kami sa totoo lang. Kaya ang ginawa ko dito guys ay nagdala po ako ng kanin. Kasi ang kanin po sa Jollibee ay maliit lang po. At kulang talaga at hindi po nakakabusog. Para makatipid po kami, para hindi na po kami bibili ng extra rice, ay may kanin po kaming dala. Binabalot ko po sa mga plastic. Tingnan nyo po mamaya pag nandito na po yung order, ipalabas ko na po yung kanin na marami. Kahit po may CCTV po sa Jollibee, ay hindi po ako mahihiyang magdala po ng kanin. Kasi mapamahal po tayo kung walang kanin. Kasi alam nyo naman po, Pilipino tayo. Kanin is life. Ayun, nakita na po ang kanin. Pinalabas na pala ng asawa ko yung kanin niya. Ayun, sigurado talagang busog na po kami dito. Kahit isang chicken lang po ang in-order po namin bawat isa po. Okay lang po, basta may dala po kaming rice. Para hindi na po kami order ng extra rice. Kaya mahal po talaga dito yung kanin nila. At yung mga anak ko din ay mahilig po sila sa kanin.
Sapat na po sa kanila to. Kain na po tayo. Magulo po yung kamera. Ang likot po ng cameraman po namin. Nagugutom na siguro siya. Thank you Lord sa pagkain. Ito pala yung order ko. Isang burger stick lang po. Sapat na po ito sa akin at magpadagdag na lang po ako ng kanin. Malapit na pala maubos dito ang aming pagkain. Malapit na din po kaming uuwi. Thank you Lord sa pagkain. And God bless po sa ating lahat.